Desire of the disciple. Yeah. Tingnan natin kung ano yung desire ng mga disciple. Kung ano ba yung mga minimithi talaga nila, yung gusto nila na mangyari agad sa buhay po nila. Di ba? Okay. Tayo rin, di ba? May mga desire po tayo. Kaya lang, tingnan natin kung in relations to those disciples of Christ, tingnan natin kung nakaugmay yung ating desire, o baka mamaya, twisted pala yung desire natin pagdating sa Panginoon. Okay. Jesus prepares His disciple for His coming. Ito pong pagkakataon nito, ito po yung papunta na si Jesus doon sa pagpapapako sa krus. Dadakitin na siya dito. Yan. Bakit nandito pa rin tayo? Kasi napakaganda po kasi dito na yung panahon na ito ng mga apostol, kasama nila si Jesus. Like us today. Akala niyo hindi natin kasama si Jesus sa buhay natin. Kasama natin si Jesus daily in our life. Kasama natin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, everywhere, every time, or every press, or every situations we have, nandun palagi ang Panginoon. Kaya nga, tinawag siya Emmanuel meaning God is with us, di ba? Okay. Ito po yung, kumbaga, parang ipiniprepare niya po yung mga disciple dahil paparating na po yung kanyang kamatayan. So, this is a difficult day for them sa kanilang lahat dahil alam nila, hindi nila alam kung ano yung magaganap kay Jesus. Important instructions will be given. At nagpahayag sa kanila at nagbigay sa kanila ng mga instruction ng Panginoon bago po mawala si Jesus sa kanilang piling. So meaning, bago po pahirapan, bago maipako po si Jesus sa buhay po nila. Kung papasinin po natin, kung tayo yung nandun sa ganong sitwasyon, medyo nakakatakot po yun. Kasi, lagi sila kasi they are well depending into Christ Jesus. Nakadepende sila. Sumunod sila sa Panginoon. Ang ginawa po kasi nila, talagang dinipende na po nila yung buhay nila sa Panginoon even though they got some mistake, nagkakamali sila, sumasablay sila sa pagsunod sa Panginoon. Pero still, parang ang buhay po nila na kay Kristo na. Kaya nung time na natuklasan nila, pinatay si Jesus, tapos akala nila hindi nabuhay si Jesus, di ba? Na-depress po sila lahat. Yung mga alagad, nagtakbuhan na, nawala na, kasi akala nila, wala na sa isa yung bagay na ginawa nila through Christ Jesus. The disciples have some personal questions and desire. After that instruction, nagtanong ngayon ito, according to the book of John chapter 14, di ba? Kung alam na po natin yung John chapter 14, yung chapter na yun, yung nagpaalam si Jesus, yung sinabi niya sa mga alagad niya na huwag kayong mabalisa, manalig sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo at pagkatapos ko kayo maipaganda, babalik ako at isama ko kayo kung saan kayo naroon. So dito po umikot po itong pag-aaral na ito at yung desire nito mga apostol na ito, dito rin po natin makikita yan. So now, ganito rin po yung sitwasyon po natin. Tayo po ngayon ay parang nandun sa sitwasyon na kung saan gusto ko sumunod sa Panginoon, gusto ko na makasama ang Lord. Gusto natin yung mga bagay ngayon. Kaya tingnan natin kung nakaugma ba yung mga desire natin ngayon sa Lord talaga. O baka mamaya, iba yung desire natin. Like for example, today, gusto ko, ano kaya yung desire nyo ngayon? When Jesus coming near, ano kaya yung desire mo ngayon? Naku, Pastor, ako gusto ko nila. Magkapagtapos ako ng pag-aaral ko. Gusto ko, yumaman ako. Gusto ko, Pastor, magka-boy pa rin ako ng buwa ko. Kaya, ganyan, di ba? Dami natin desire. Ako, Pastor, gusto ko yung makapunta ako ng saan ka? Yung mga pinapangarap niyong lugar. Di ba? Boracay. Gusto ko yung magtupis ako doon. Habang lumalakad ako, na sexy ang tingin sa akin. Yan yung mga common desire ng mga tao which is not related to God. Okay, tingnan po natin yung mga questions of desire nito mga apostol. Peter wants to follow Jesus where? Now. Di ba? Si Pedro mismo, di ba? Si Pedro mismo, nagnasa siya na sumama na agad sa Panginoon. Be with Christ already. Thomas wants to know the way to heaven.
Excuse me. Di ba? Even si Tomas, sabi niya gano'n, gusto ko rin malaman kung saan ang daan patungo sa langit. Si Philip din po, Philip want to see the Father. Gusto ko na makita yung Ama. Satisfied na ako pag nakita ko yung Ama. Yan po yung mga common desires or common questions we desire ng itong mga alagad na ito. Ikaw, kung magtatanong ka sa Panginoon, ano ba yung itatanong mo sa Panginoon? Lord, yayaman ba ako in the future? Lord, gaganda ba ako? Aayos ba yung buhay ko? Lord, magkakaroon ba ako ng malaking savings sa bangko? Lord, magaganda kaya yung magiging pamilya ko pagdating ng araw? Ano kaya yung desire natin? Yung questions we desire, ano kaya yung itatanong mo sa Panginoon? Naisip mo na ba? Ha? Naisip niyo na ba? May kinalaman ba ito sa kaharian ng Diyos? Yung totoo, yung totoo. Aminan tayo. Narinig tayo ng Panginoon. Sino? Sino po dito yung may ganun desire? Pwede mo makita? Talaga? Wow, praise the Lord. Halos lahat kayo, ano? Meron, ano? Maganda po yan, mabuti po yan. Kasi napakaganda po na i-desire po natin talaga yung paghahari ng Diyos. Okay? Ito yung mga question po nila na dapat naitanong na rin po natin sa Panginoon. Ano po? Okay? How Jesus answered them all? Paano ba sinagot ni Jesus itong mga tanong ng mga alagad na ito? Una, the desire of Peter to follow Jesus now. Sabi niya, Panginoon, baka naman pwede na ako sumunod sa iyo. Ngayon na. Sabi niya gano'n, di ba? Sabi ni Peter. Now, ano sabi po dito na yun, sabi ni Peter, why cannot I follow thee now? Bakit hindi ako pwedeng sumunod sa iyo ngayon? John 13 verse 37, sumunod si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa iyo. Grabe si Peter, no? Sabi ni Peter, buhay ko may iaalay ko sa iyo. Sabi ni Jesus sa kanya, mag-aalay ka ng buhay. Tandaan mo to, Peter. Bago sabi ni Jose, basahin na po natin, no? Verse 36, saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko'y hindi kayo makakasunod ngayon, ngunit susunod ako pagkatapos. Bakit po ako hindi makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro, buhay ko may iaalay ko sa inyo. Sumagot si Jesus, iaalay mo ang buhay mo dahil sa akin. Tanda mo, bago tumilao ka manok, makaitlog mo akong itatatwa. Nakita agad ni Jesus. Ano? Ikaw kaya, halimbawa, Lord, pwede ba ako sumunod ngayon? Kaya lang, hindi niyo pa sinasabi yata sa Lord yun eh. Nakitanong mo ba sa Lord yun? Lord, pwede ba na sumunod na ako ngayon? For sure, hindi pa. Amen? Amen? Walang halong kaplastikan. Sigurado po wala pa nagtatanong sa atin, sa Panginoon, ng ganong question. Lord, maaari na ba ako sumunod sa iyo ngayon? Di ba? Kasi kung minsan natatakot nga po tayo eh. Pero tingnan niyo po ito nga po yung twisted sa mga Kristiyano po ngayon. The twisted things upon those followers of Christ today. Kasi yung mga disciple po noon, they desire to follow Jesus now, today. Ganon sila eh. Nung tinanggap nila si Jesus sa buhay nila, gusto nila sumunod na agad sa Panginoon. But now, today, as a Christian today, tayo po minsan sinasabi natin sa Panginoon, Lord, maybe later. I will serve you later, Lord. After my graduation, Lord. After I being stable in my job, Lord, susunod ako sa iyo. Di ba ganon tayo? O aminin nyo. Sabihin mo sa kanabi mo, aminin mo. Di ba? Nagsaset tayo ng mga goals and desires upon in our personal needs. Yung mga needs lang natin or yung want lang natin, yung gusto lang natin, doon nakabase yung ating desire. Kaya nga, hindi natin masabi sa Lord, Lord, pwede na ba ako maglingkod sa iyo ngayon? Lord, pwede na ba ako na magbigay ng buhay sa iyo ngayon? Lord, pwede na ba ako magbago ngayon? Lord, pwede ko na bang gawin yung buhay na ginawa mo para sa akin? Hindi natin kung isa tinatanong sa Panginoon yun eh. We wanted to follow Jesus later. Lord, pwede ba by next year paglilingkuran na kita? Lord, pwede ba after graduations of all my children, paglilingkuran na kita? Lord, okay lang ba? Pag nag-retire na ako, maglilingkod na ako, mag-full time na ako, di ba later palagi tayo eh?
Unlike the disciples before, sila laging today, now, yung po palagi yung pagsunod nila. Kaya lang, ang problema nga lang po sa kanila, hindi katulad ng problema po natin. Tayo, wala tayong problema doon eh. Kahit sabihin ng Lord na, hindi pa ngayon. Di ba? Eh siguro, pag sinabi sa atin ng Lord, yay! Hindi pa pala ngayon. Yes, Lord. Salamat naman, Lord. Meron pa ako extra time para magawa ko yung gusto ko. Sa kanila hindi. They are being upset. Nung sinabi po kay Peter, ni Jesus, na hindi ka pa makakasunod ngayon. Not now. Sabi sa kanya ni Jesus, now, tingnan nyo, Jesus had already told Peter he could not follow him then. Hindi pa ngayon. Sabi ni Jesus kay Peter, hindi pa ngayon, hindi ka pa makakasunod ngayon. Pero darating ang panahon, makasusunod ka rin. Nakita niyo yung promise ng Lord po doon? Ang ganda eh. There is an assurance eh. Sa atin, alam niyo, habang tayo, pinagpapaliban po natin yung pagsunod natin sa Panginoon, ang nangyayari, there is no assurance of promises of salvation. Nawawala yung assurance ng salvation sa atin. Bakit? Habang pinagpapalater natin yung mga bagay na pagsunod kay Jesus, yung pong assurance ng ating salvation, nawawala. Because yung promises ng Lord, hindi na ibibigay sa atin every time na tumatanggi tayo sa Panginoon. Ang sabi niya po kay Peter, whither I go, thou canst not follow me now. Sabi niya, doon sa pupuntahan ko, hindi ka pa makakasunod ngayon. He was able to follow Jesus later. Now, tingnan niyo po gising mo muna tayo. Ayan. Yung mga talukap ninyo na nagtatangalaysing ice na yun. Medyo tangalaysing ice na. Yung mga ganda-ganda na kayo. Diba? Nagkakaroon na kayo ng talukap. Kanina wala kayong patalu-talukap eh. Ngayon nagkakaroon na ng talukap po. Medyo bumabagsak na. Diba? Bumabaligtad yung eyebag eh. Yung eyebag nasa ilalim na mata, alam ko eh. Pero yung nagiging eyebag nyo nasa ibabaw. So meaning, inaantok na. Amen? Oo na, okay, sayang naman itong desire na ito. Na kailangan mag-desire natin. Sabi niyo kung gano'n, he would able to follow Jesus later. Di ba? Gusto ni Jesus kasi talaga, maayos yung pagsunod po nito mga alagad. Bakit? Kasi ganito po yan. Follow Jesus first here, then later there. Di ba? Ang gusto kasi ni Jesus, sumunod ka muna sa akin ngayon dito. And then, follow me later. There in His kingdom. Makakasunod ka sa akin kapag dito pa lang natuto kang sumunod. Yan ang problema po natin. Kasi si Jesus finished it all, His job before He lived. Bago po siya umalis dito sa mundo, umakyat, bumalik sa kanyang ama, tinapos niya muna, in-accomplish niya muna yung kanyang duty. In-accomplish niya muna yung kanyang purpose. Na-accomplish niya muna yung pagliligtas sa atin bago po siya pumalik at sumunod ulit sa Ama. Now, ganun din po kailangan sa atin. We need to accomplish all job that Jesus assigned to us as a follower. Kailangan sundin po muna natin kung ano yung naka-assign sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang problema dito, hindi niya tinatanong ang Panginoon, Lord, what is the job that you assign me? Ano ba yung assignment ko sa iyo dito sa mundong ito? Tinanong mo na ba yun? Wala, no? Basta ako pupunta ako ng church. Basta pag gusto ko pupunta sa church, pupunta ako. Ngayon, kung gusto mong absent ako. Wala kayong magagawa doon. No, walang desire yun pag gano'n. Kaya nga kung minsan, alam niyo po, ang dali po ng tao na mag-decide for their own personal gusto naman. Amen? Sa pansarili naman po nila, hindi ako mag-church ngayon. Ayoko mag-church ngayon. Medyo hindi ko gusto yung mga binitawan ni Pastor kahapon, kaya hindi ako mag-church ngayon. Yan, di ba? Ganyan, ano? May naglalaro na agad sa isip pa ni Pastor, ano? Yan. Ewan ko, pag ganito yung discernment ko, nag-discern ko agad kung ano yung nararamdaman sa puso ng tao. Siguro baka talagang si Jesus talagang talagang nagpaparamdam na talaga sa atin, Kaya nga, ano pong kailangan po dito? Accomplish all our job assigned to us by God, then follow Him there. Doon pa lang tayo makakasunod. Kaya nga, kailangan tayo sumunod talaga sa Panginoon Dito pa lang sa mundong ito. Ngayon, yung ating paglilingkod talaga sa Panginoon is need more on our obedience. Lagi mo tatandaan yung ating pagsunod. Sabi mo sa katabi mo, yung obedient.
You cannot follow Christ Jesus without obedience. Kaya nga, di ba, obedient means to follow God. Obedience means to obey God. Yeah. So, ibig sabihin, we cannot follow God there in His kingdom without obedient to Him. Kaya kailangan sumusunod tayo. Pag sinabi ng Lord na huwag ka na magtitiktok, huwag ka na magtiktok. Pag sinabi ng Lord na huwag ka na sumisimple ng mga sayaw-sayaw ng mga mundo, huwag ka na sasayaw ng mga sayawing mga mundo. Kasi nababawasan yung goal mo at yung goal ng ni Satan sa buhay mo, yun yung pumupuno sa'yo. Amen? Do not compromise your life, your spirit, into the things in Satan. Sabi ko din na Peter was trying to force God's plan into his timetable. Sila, tignan nyo ha, pumipersa si Peter, Lord, ngayon na! Gusto ko na sumunod sa'yo. Pinapersa niya eh. Samantalang tayo, si Lord ang pumapersa sa atin. Di ba, napasin nyo? Si Lord, kailan ka ba maglilingkod? Kailan mo ba ibibigay yung buhay ko sa iyo? Kailan mo ibibigay sa akin yung buhay mo? Kailan ka mag-i-stay sa akin? Kailan mo ipupull time yung buhay mo sa akin? Si Lord yung nagsasabi nun eh. Pero ito mga alagad, sila yung gumagawa ng timetable para naman makasunod na agad sa Panginoon. Which is yung po yung opposite sa mga Kristiyano po ngayon sa panahon natin. Amen? Lord, ito lang muna. Dahan-dahan lang muna, Lord. Ayoko mabigla eh. Pero si Peter bumibigla na, Lord, ngayon na. Gusto ko ngayon na. Tayo, unti-unti lang, Lord. Ito muna ngayon. Next year, baka yan, madadagdagan ko na yan. Di ba? Ganun po tayo eh. Tingnan niyo, nothing wrong to Peter's dedication. Wala namang masama doon. Nothing wrong with his basic desire. Kasi, nung bago pa lang si Peter, ganun katindi yung desire niya na sumunod talaga sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, sino dito yung nakaranas ng ganitong desire? Lord, hindi na ako bibitaw sa iyo, Lord. Kahit anong gawin mo, Lord, hindi mo matatanggal itong pagkakahawa ko sa iyo. Nangyari ba sa inyo? Ha? Nangyari sa inyo? Talaga? Pero bakit ka bumitaw? Sana hindi ka bumitaw. Kasi si Peter, kahit na bumibitaw siya, hawak ulit siya. Di ba? Nakita niyo yung style ni Peter? Nagkamali siya, di ba? Itinatuhan niya ito si Jesus 3 beses, pero later, nakakapit pa rin siya kay Jesus. Ikaw kaya, after na makabitaw ka, makakakapit ka pa rin ba ulit sa Kanya? Talaga? Oh, praise the Lord. Dalangin ko sa Panginoon na magbilang anghel po kayo. Kasihan po ng kapangyarihan ng Diyos yung desire nyo na makahawak ulit sa Panginoon at makakabit ulit sa Lord. Nothing wrong with this basic desire. Ito po yung pasimula po talaga ng desire ni Peter. Lord, ayoko na umiwas sa iyo. Ayoko na umiwalay sa iyo. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba gusto mong umiwalay sa Panginoon? Ikaw ba gusto mong umiwalay sa Panginoon? O sabihin mo sa kanya, huwag ka nakakanta ng mga worthy song. Huwag ka nakakanta ng mga worthy song. Huwag ka na magsusuot ng mga labas ang kalangitan. Di ba? Wala kayo magsusuot ng gano'n. Kung gusto mo talagang hindi ka makabitaw talaga kay Jesus. Amen? Amen! Kaya kayo nakakabitaw dahil doon sa mga bagay na yun. Okay. The problem is, it was not God's perfect time. Ang problema kasi dito kay Peter, hindi pa yun yung perfect time eh. Bakit? Ano ba yung perfect time? Kasi kailangan ko nang mangyari yung kailangan mangyari kay Jesus bago sila sumunod. Amen! Amen. Tayo, tingnan nyo, kapaligtaran na naman eh. Kung mapapasin nyo, okay, pag-aralan nyo mabuti. Ito si Peter, nagmamadali na, pero mayroon pa kailangan tapusin ito si Jesus. Yung kanyang pagpapapako sa krus, yung kanyang pagkabuhay, kailangan mo na mangyari yun para makasunod si Peter. Pero tingnan nyo, kapaligtaran na naman sa mga Kristiyano po sa panahon natin ngayon. Tayo, di ba, tayo ayaw natin, nahayag na yung mga bagay kay Jesus, pero ayaw pa rin natin sumunod. Napasin niyo yun? Kay Peter, hindi pa nangyayari yung pagpapapako, pero they are willing, they have the desire to follow Jesus already. Wala pa sila pag-iyakan kay Jesus na ito ba talaga yung coming Messiah? Ito ba talaga yung talagang Savior? Ito ba talaga yung haring tagapagligtas na hinihintay natin? They don't know yet that Jesus is the coming Messiah. But now sa atin, kung
mapapansin po natin, we know that Jesus is our Messiah. We know that Jesus is our Savior. But still, ayaw pa rin natin. Okay na yung timetable kay God na eh. Perfect timing na ito eh. Kaya nga, hindi ka na pwedeng magsabi sa Lord, Lord, pwede ba later na ako susunod? Hindi na, perfect timing na yun. When the word's coming into you, when Jesus coming into you, when the Spirit of God is coming into you, that is the perfect timing of God into your life para paglingkuran mo na at sumunod ka na sa Panginoon. Huwag ka na matakot nun. Kasi it is already done. It is finished. Na-accomplish na, na-fulfilled na ni Jesus na siya talaga yung ating tagapagligtas. Kaya wala na tayong pagdududahan. Pwede na tayo sumunod sa Panginoon. Unlike si Peter, wala pa silang kasiguraduhan. Kasi although kasama nila si Jesus, pero hindi pa napupulfill yung pagpapatay kay Jesus, pagpapapako kay Jesus, at yung kanyang pagkabuhay. So, paano sila magkakaroon ng assurance doon? Pero parang sure na sila eh. Samantalang tayo, ano ako kaya? Maglilikod na kaya ako kay Lord. Kung hihintayin ko muna yung God's perfect timing. Wow, God's perfect timing. Meron pa ba second cross? Wala na. Meron pa bang second resurrection? Wala na. Meron pa bang second grave kay Jesus? Wala na. Nangyari na. Kaya God's perfect timing is already on us. Ito na, nandito na. Kaya wala na tayong kailangan papagdudahan na kung kailangan ko ba pag-ikot na kay Jesus. Kaya kailangan ko bang iwanan na lahat ng mga bagay sa akin na makasabibutan at sumunod na ako kay Jesus? Yes, that was God's perfect timing. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magsasabi na in God's perfect time. Huwag ka na magsasabi na in God's perfect time. Sapagkat ito na yung God's perfect time. Amen. Huwag mo na sasabihin, kung lulubin ng Panginoon, maglilingkod ako sa Kanya. Ha? Ano yun? Meron pa bang ganon? Wala na. Ito na yun. Basta you decided to follow Jesus, to serve Jesus right now. Today. Paglingkuran mo na ang Panginoon. Not later. Today. Because it is already happened or it is already fulfilled by Jesus, yung talagang dapat. Amen? Kaya kailangan sumunod na tayo sa Panginoon para hindi po tayo mahuli. Ano po? Awit 69 verse 13. At sa kanan akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana'y iyong dinggin sa mga panahong iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangako pagtubos ay sundin. Tinubos na tayo eh. Tapos na yung pagtutubos sa atin, okay ka na, ligtas ka na, sumunod ka na sa Kanya, ligtas ka na, gumawa ka na sa Kanya, maglingkod ka na sa Kanya, ligtas ka na. It is already happened. Fulfilled na. Ginawa na ni Jesus yung pagliligtas sa iyo, kaya no more doubt. Kung kailangan iwanan mo na yung mga mistakes, yung mga failures, yung mga sin, kalimutan mo na yan, iwanan mo na yan, sumunod ka na kay Jesus, at maglingkod ka na ng todo sa Kanya para na sa ganon, mangyari na sa iyo yung talagang pagliligtas na gagawin sa iyo ng Panginoon. Amen. Ikaw na lang hinihintay ng Lord. Wala na po yung tinatawag na in God's perfect timing. Tapos na yun eh. Nangyari na yun. Ikaw na lang hinihintay ng Lord. Lord, maliligtas ba ako? Ang Lord na dapat ang magtanong sa iyo yan eh. Anak, maliligtas ka ba? Hindi na si Jesus ang magtatanong sa atin, no? Hindi na tayo yung magtatanong kay Jesus, Lord, ligtas na ba ako? Eh, sumunod ka na sa Kanya kasi it's already fulfilled eh. Niligtas na tayo, tinubos na tayo ng Panginoon. Kaya nga yung pangako, pagtubos na atin ng Panginoon ay naganap na. Kaya ang problema na lang, ikaw na lang. Kasi naghahantay ka pa ng God's perfect timing. Amen? E paano kung mahuli yun? Diba? Naunahan ka nung pagdating ng kamatayan sa buhay mo. Di wala na. Di ba? Hindi na nangyari. Kasi ang akala mo, darating ba yung God's perfect timing eh. Ang hindi mo alam, nandiyan na, kumakalabit na sa iyo yung God's perfect timing. Ikaw hintay ka pa ng hintay. Pero yung God's perfect timing, kanina pa katok na katok sa'yo. Kahapon pa, nung makalawa pa, nung next year, last year pa. Kaya lang ikaw lang talaga ang hinihintay ng Lord na tumiming ka naman. Amen? Laging wala sa timing eh. Amen?
Nasa Lord ka na, tingnan nyo ha. Minsan, mga kapatid, minsan, nasa Lord na tayo, tinubos na tayo ng Panginoon, tiktok ka pa ng tiktok. Di ba? Kanta ka pa ng kanta ng mga worldly song. Compromise ka pa rin sa mga bagay sa liputan. Kino-compromise mo pa rin yung attitude of the world. Yung pa rin yung ugali mo eh. Yung pa rin yung lifestyle mo. Yung pa rin yung pananaw mo. Kaya nangyayari po dito, nawawalan po talaga ng saysay yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Amen. Many have tried to do the will of God on their terms. Yan. Ito ba yung isang mabigat eh. Sumusunod naman ako sa kalooban ng Diyos eh. Di talaga bang yan yung kalooban ng Diyos o kalooban mo? Minsan tayo yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Hindi niyo po ba napansin yun? Ay, sabi sa akin ng Lord, pagka mayaman na ako, pwede na ako maglingkod sa Kanya. Wow, ang ganda ng kalooban ng Lord, ano? Perfect na perfect para sa iyo. Hindi yun ang kalooban ng Lord eh. Kasi ang kalooban ng Lord, it opposed to our life in the Word. Amen. Opposed yun eh. Kabaliktaran yung nung gusto mo pamumuhay dito sa mundo. Yun yung kalooban ng Panginoon. Because yung kalooban ng Panginoon, kung titignan natin, is it, mayroon bang sabihin natin, may kinalaman ba sa kabanalan niya, yung ginagawa mo? Kasi mga kapatid sa Panginoon, everything in the Word, everything that we do in the Word is not about holiness. Kasi mga kapatid sa Panginoon, sige sabihin mo sa akin, yung bang halimbawa, nag-jogging ka, holiness? Nagbabasketball ka, holiness? Nag-exam ka sa school, holiness? Lahat ng bagay na yun is opposite to the holiness of God. Ngayon, kaya lang po kasi, meron po tayong tinatawag na order terms yung sa sarili nating pamamaraan. Amen? Meron kasi tayong pamamaraan na kung saan gusto natin, Lord, ito dapat yung iyong God's will, ha? Lord, ito dapat yung kalooban mo para sa akin, ha? Yung parang tayo yung nagsasuggest sa Panginoon, we suggest things that we do for Him. Di ba? Hindi ba yung parang sinasabi sa iyo ng Panginoon, anak, ito yung gusto kong gawin mo. Lord, pwede ba ito na lang? Yeah. Kung minsan sinasabi natin, Lord, ano ba, let's say, about choosing our church. Actually, sa pagpili po ng church, hindi tayo yung namimili. It is God. Yun yung God's will. Ngayon, halimbawa, dinala ka ng Panginoon dito, ay, hindi pala ito yung church na gusto mo kasi this is out of my expectation eh. Di ba? Napasin nyo? Kasi ang alam ko sa church, ganito eh. Mayroon kang basihan. Pero yung basihan mo, it is not hindi po yun yung based on God eh. It is not based on God's will. Eh, ang gusto ng Lord, yung church na aatinan mo, although ikaw mayaman, pero yung church na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon, ay church na mga mahihirap. Diba? Magtataka mo ngayon, Lord, bakit dito mo ka nilagay? Ang yaman ko, Lord eh. Imagine, naka-Mercedes-Benz ako, tapos dito mo lang ako papakyatin. Eh, nakita mo nga yung mga sasakyan ng mga kapatiran doon. Puro tricycle. Tapos ang ganda-ganda ng kotse ko, diyan mo ko papasakay. Ay, Papa, church. Di ba kung minsan meron tayong expectation. Pero ang akala natin, it is God's will. Ang akala natin, yun yung gusto at kalooban ng Panginoon. Pero ang hindi natin alam, it is about our own terms. Yung sa sarili lang natin gusto. This is sure to bring failure. Pag tayo ang pumili ng mga bagay na gagawin natin, fail. Amen. Lord, gusto ko, pagka naglingkod ako sa iyo, Lord, ito lang ha. Gusto ko, Wednesday lang. Pero hindi na ako aatin ng Sunday kasi meron na nga akong Wednesday eh. Yeah? Kaya hindi nyo napapansin. Di ba marami po mga Kristiyano ngayon, they want to serve God, pero they don't want to obey what is the will of God in them. Amen. Lord, basta ako, umati naman ako sa church eh. Nagda-dancing naman ako eh. Okay naman, Lord. Pwede na yun, Lord. Pero, minsan, hihiling ang Panginoon eh. Pwede ba magbigay ka extra time pa sa akin? Kasi alam niyo po ba, Lord, gusto niya talaga lahat ng time mo sa Kanya eh. Kaya lang, imuunti-unti lang tayo ng Lord.
How can we be with Him someday in His kingdom kung a little time we spend into Him? Kung napakaliit lamang na panahon na ibibigay mo sa Kanya, how can we be with His kingdom someday with God? Ano mangyayari yun? Pansinin mo, kung halimbawa isang araw lang yung binibigay mo sa Panginoon, tapos later, gusto mo magkasama kayo habang buhay ng Panginoon, hindi mangyayari yun, ha? Sa mag-girlfriend nga, sa mag-boyfriend nga, pansinin mo. Di ba? Pansinin niyo mabuti. Gusto mo na mapangasawa itong tao na ito, gusto mo na pakasalan itong tao to, pero isang beses mo lang siya nakikita. Paano mangyayari yun? Uy, pakasalan na tayo kasi nakita na kita. Ganon. Unang kita niyo palang kasal na. Isang beses lang kayong makita sa isang linggo, gusto mo mahal mo na siya. Paano nangyari yun? Kasi araw-araw kami nagchat-chat. Oh? Hindi mo naniniwala doon. Kasi kung talagang nagmamahalan kayo, araw-araw magkikita kayo niyan. Di ba? Kasi ang pag-aasawa, hindi na kayo maghihiwalay niyan eh. Di na po pwede. Di ba? Hindi na po pwede. Galit ang Diyos sa naghihiwalay. Amen? Kaya nga, kapag nagpakasal kayo niyan, magkasama na kayo habang buhay. Now,